Hello, Sagittarius, Sun and Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tignan natin. Ito nagpaiwan. We have the Prince of Winter. Sagittarius, get ready for progress to speed up. So, napakaganda nito. Kasi ito na yung simula ng mabilisan na paggalaw ng mga bagay-bagay sa buhay mo. Mabilis na ngayon yung progress, mabilis na ngayon yung asenso, mabilis na ngayon yung mga plano ninyo, 'di ba? Maaaring dadating ng opportunity ngayon at a-actionan ninyo na 'yan. Kaya magiging mabilis na ang takbo ng mga bagay-bagay. Kasi kapag nandiyan na yung mga tao, resources, at kung ano pa man ang kailangan mo, tapos inaksyonan mo na, tuloy-tuloy na 'yan, 'di ba? Kaya pa pwede na ngayon mabilis mo nang ma-achieve, no? Yung mga bagay na gusto mong ma-achieve. So, what else? We have the High Priestess at lagi kayong makikinig, no, sa inyong intuition. Always listen to your intuition, lalo-lalo na when you are making decisions. Kasi yung intuition ninyo, ito yung mag-aano sa inyo eh. Ito yung magbibigay sa iyo ng um, gabay. No? Yung intuition ninyo will always be there to guide you on what you're going to do next. Ano yung kailangan mong gawin, ano ang dapat, ano ang tama, 'di ba? Kaya lagi kayong makinig sa inyong intuition, pagtiwalaan ninyo kung ano yung bulong sa iyo ng inyong intuition. Take time to pause and reflect, no? Magnilay-nilay ka, magmuni-muni ka before you take action. So what else? We have the Four of Autumn. Ayan, si Four of Autumn. This is a reminder, no, para sa iyo, Sagittarius, na it's about time na para maging ano kayo. It's about time na para maging cautious kayo sa paghawak ng inyong pera, no? Maging cautious, um, maging maingat, no, kayo sa paghahawak ng inyong pera. Maging maingat kayo sa pagma-manage ng inyong kaperahan. Mas maganda na meron kayong budget plan na sinusundan para alam ninyo kung saan pupunta yung pera. Pag dumating na yung income, dumating na yung pera, at least alam mo kung saan mo ilalagay, 'di ba? Kasi kung wala tayong budget plan, parang kung ano lang siguro 'pag dumating ang pera, kung ano maisipan natin, 'di ba, yun na yun. So, tapos mare-realize mo, "Oh my God, may mga bayarin pala akong mga bills," 'di ba? So, kaya mas maganda na merong budget plan na ginagawa para meron kang something, 'no, na mache-check ka na, ito ang dapat kong unahin bayaran kasi ito yung mauunang, ang due date, ganyan. Or kung ano pa, 'di ba, yung mga obligations ninyo financially. So, para hindi kayo magkaroon ng problema, 'di ba? Pagdating ng oras na, ay naku, naubos na pala yung pera, 'di ba? So, definitely meron ditong paparating na pera for some of you. Kaya yun nga, kailangan ninyo na pagplanuhan, no, kung saan talaga dapat nilalagay or ilalagay ang inyong pera. Kasi para hindi naman masayang. So, we have Eight of Spring, napakaganda. Si Eight of Spring kasi fast-moving energy din ito. Katulad ni Prince of Winter, Sagittarius. Kaya maaari na maraming ganap, maraming movement na mangyayari dito ngayon sa buhay mo at mabilisan, ano? Kaya kailangan lagi kang handa for anything, ano? You need to be healthy lagi para may lakas ka na nagampanan ang mga bagay na kailangan mong gawin, 'di ba, at this time. Kasi parang ang bilis, no? Magiging mabilis ang transition ng mga bagay-bagay from one thing to another, from one situation to another, mga ganyan. So, si Eight of Spring, merong mga wonderful opportunities na dadating. Merong mga wonderful news na dadating din dito. Kaya po pwedeng ang hindi lang iisa kasi, no, ang pupuwedeng dumating na opportunity. It could be multiple opportunities din kaya maaaring
malito ka din, 'di ba? At, 'wag mong pairalin dito yung pagdedesisyon na based on impulse kasi baka pagsisihan mo lang 'yan. So, mas magandang timbangin mo, pag-isipan mong mabuti, tignan mong maigi, 'di ba, kung ano yung best para sa'yo before you make any, final decision, okay? Pupuwede rin ang iba sa inyo rito will be traveling, 'di ba? So, yung pagta-travel na 'yan could be related to those opportunities, could be related to expansion, to study, 'di ba, or anything, But, yeah, mag-iingat na lang kayo at mag-i-enjoy siyempre. So, what else? We have the Queen of Winter, ayan. So, maybe ang iba sa inyo rito is going to be um is going to be truthful. Maaring ngayon magsisimula na kayo na talaga magiging magpapakatotoo kayo sa sarili ninyo. Kasi baka dati, alam mo yon, maybe you are pretending to be someone else just to please, no, the people around you. Pero ngayon, wala, maaring mababago na yan. Mawawala na yung ganyang mawawala na sa isip mo yung ganong atake sa mga bagay-bagay. But now, siguro, you're going to be authentic na. No, kung ano ka, kung sino ka, kung ano yung meron ka, ipapakita mo, 'di ba? You're going to speak and walk your truth from here on. Magiging truthful ka na and honest sa sarili mo and also towards other people, no? So, yun. At saka, ah, feeling ko din dito, parang you're also going to declutter your life. Maaari din kasi siyempre may transition eh. May transition na mangyayari dito from being a people pleaser to being authentic to yourself. Kaya maaari din na talagang parang lilinisin mo na din ang buhay mo, yung sarili mo, at kung ano yung mga hindi man talaga nagsiserve ng highest good mo, tatanggalin mo na din yan, no? At feeling ko hindi lang din pagde-declutter ng sarili mo, ng buhay mo ang meron, but also your living space. Baka gusto mo din na maging maayos din ang mga nakikita ng iyong mga mata. No? So talagang pwedeng maglilinis ka din sa paligid mo, maglilinis ka ng buhay mo, mga tao, bagay sa buhay mo na hindi naman necessary na nandiyan pa sa buhay mo, itatanggalin mo ng mga yan. So we have the renewal. It's time to get clarity about your life purpose and make changes so that you're on the path most divinely suited to you. Wow. So, pwedeng connected yan doon sa sa pagde-declutter ng isip mo, ng damdamin mo, ng buhay mo. 'Di ba? Magre-renew ka talaga ng inyong sarili. Kaya ngayon siguro matatanggal na yung mga mind chatter mo, matatanggal na yung mga negativity sa isip at sa puso mo. Kaya mas makakapag-focus ka ngayon sa kung ano yung purpose mo sa buhay. Mas makakapag-focus ka sa kung ano nga ang dapat, no, na pagkaabalahan mo, ano ang dapat um, na aasikasuhin mo, 'di ba? Yung purpose mo, yung tawag dito, yung mission mo sa buhay, maaaring mapag-iisipan mo din 'yan sa ngayon. Kaya kasi nga mas magiging mas magiging maaliwalas na ang inyong pakiramdam at pag-iisip. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.